Good day, brothers and sisters. This is Brother Ness, and today, ang pag-aaralan naman natin ay tungkol sa ang makahulugang buhay at ang kaluluwang kusang umaakit sa kung ano ang lihim niyang kinukupkup. Ang isang makahulugang buhay ay hindi ang pagiging mayaman o pagiging popular o ang pagkakaroon ng mataas na pinag-aralan o ang pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging totoo, pagiging mapagpakumbaba, kakayahang ibahagi ang ating sarili at mahipo ang buhay ng iba. Sa panahon lamang na yon, saka tayo magkakaroon ng puspos, maaliwalas at kontentong pamumuhay. Ang ating kaisipan ay isang maestro ng kapangyarihan na nagmomolde at nagbubuo. At ang tao ay isang kaisipan. At habang buhay siyang tumatagal, ang gamit ng kaisipan na humuhubog sa kung ano ang ating ninanais ay nagdadala ng libong kasiyahan, maging ng libong mga pinsala at karamdaman. Ito ay nag-iisip sa lihim at dumarating. Ang kapaligiran ay ang kanyang salamin. Ang sagradong aklat na ito ay nagtatanghal ng isang simple ngunit revolusyonaryong idea na ang ating ipinapanalangin, ang ating orasyong inuusal, ang magtutupad sa ating buhay. Ito ay nagpapahayag ng isang tao ay isang literal na produkto ng kanyang ginagawa, ng kanyang karakter, sa pagiging isang kumpletong kabuuan ng lahat ng kanyang mga kaisipan. Klasikong karunungan para sa karagdagang inspirasyon ng mga lumalaking komunidad ng mga naghahanap ng kaliwanagan. Ito ang resulta ng pag-iisip ng malalim at meditasyon upang pasiglahin tayo sa pagtuklas at pangunawa ng mga katotohanan na tayo rin ang gumagawa ng sarili nating kinabukasan. Ang tao rin ang gumagawa ng sarili niyang pagkatao sa pamamagitan ng kabutihan ng ating mga kalooban na tayo rin ang pumili at nang hikayat na ang ating pag-iisip ay ang maestrong naghahabi ng parehong panloob na damit ng karakter at ng panlabas na damit ng mga pangyayari ay nagtatagpi ng kawalan ng kaalaman at hapdi ay maaaring itahi sa liwanag at kaligayahan. Ang kaisipan at karakter ang talinghagang kung ano ang iniisip ng isang tao na nasa kanyang puso ay kung ano siya. Hindi lamang yumayakap sa kabuuan ng kanyang pagkatao, ngunit ito ay komprehensibo upang maabot ang bawat kondisyon at kalagayan ng kanyang buhay. Ang isang tao ay literal na kung ano ang kanyang iniisip. Ang kanyang karakter, ang pagiging kumpletong kabuuan ng lahat ng kanyang mga saloobin. Kung paano ang isang halaman ay sumisibol at hindi maaring maging wala ang binhi, kung gayon, ang bawat aksyon ng isang tao ay mula sa nakatagong binhi ng kanyang kaisipan at hindi lilitaw kung wala ito. Nalalapat ito ng pantay-pantay sa mga pagkilos na tinatawag na kusang loob at hindi inihanda kontra doon sa sadyang sinasadya at ginagawa. Ang pag-aksyon ay ang pamumulaklak ng kaisipan, kagalakan, at paghihirap ay ang bunga nito. Kaya ang isang tao ay umaani sa matamis at mapait na prutas ng kanyang sariling pagsasaka. Ang pag-iisip sa isang kaisipan ang gumagawa sa atin kung ano tayo.
sa pamamagitan ng pag-iisip ay napapanday at naitatayo. Kung ang isip ng tao ay masasamang kaisipan, ang hapdi ay pumupunta. Ang gulong ng baka sa kanyang likuran. Kung ang isa ay nagtitiis sa kadalisayan ng pag-iisip, kagalakan ay sumusunod sa kanya, tulad ng kanyang sariling anino. Ito ay beripikado. Ang tao ay isang pag-unlad sa pamamagitan ng batas at hindi isang paglikha ng pakana o sanhi at epekto, ay hindi mapag-alinlangan at hindi maililihis sa nakatagong kaharian ng pag-iisip sa mundo ng nakikita at material na bagay. Ang isang marangal at tulad ng dibinong karakter ay hindi isang bagay ng pagtatanggi o pagkakataon. Ngunit ito ay ang natural na resulta ng patuloy na pagsisikap sa tamang pag-iisip. Ang epekto ng pagtanggi at pagtangi na may kaugnayan tulad ng dibinong saloobin. Isang walang puri at makahayop na karakter sa pamamagitan ng parehong proseso ay ang resulta ng patuloy na pag-iipon ng magaspang na saloobin. Ang tao ay nabubuo o hindi nabubuo sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sa taguan ng mga armas ng kaisipan niya ay napapanday ang mga armas na kung saan maaring makasira ng kanyang sarili. Siya rin ang umuhugis ng mga kagamitan na kung saan siya ay nagbubuo sa kanyang sarili ng mala para isong tahanan ng kagalakan, lakas at kapayapaan. Sa pamamagitan ng tamang pagpipilian at tunay na aplikasyon ng pag-iisip, ang tao ay umaakyat sa pagiging pagkaperpekto ng pagkadibino sa pamamagitan ng pag-aabuso at maling aplikasyon ng pag-iisip. Siya ay bumababa sa ilalim ng antas ng mga hayop. Sa pagitan ng mga dalawang kasukdulan, ang lahat ng mga grado ng mga karakter, ang tao ang gumagawa at maestro. Ang lahat ng mga magagandang katotohanan tungkol sa kaluluwa na naibabalik at dinadala sa liwanag sa panahong ito, wala nang mas nakakatuwa o nagbubunga ng banal na pangako at pagtitiwala kaysa rito na ang tao ay ang Panginoon ng kanyang kaisipan, ang tagamolde ng kanyang mga karakter at ang gumagawa at humuhugis ng kanyang kondisyon, kapaligiran at kapalaran. Sa Efeso 1, mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pagkikipagkaisa kay Kristo. Bago pa likhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pagkikipagkaisa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at sa gayon ay pinatatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kagandang loob na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang karunungan at kaalaman. Ipinauunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipaisa-ilalim ang mga ito kay Kristo. Dahil kay Kristo tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Tayong mga unang umaasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig
ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumasampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kalwalhatian. Ang panalangin ni Pablo. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pagpapasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinalalangin ko kayo. Niling ko sa Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paan ni Kristo ang lahat ng mga bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya naman pumupuno sa lahat ng bagay. Bilang isang nilikha sa kapangyarihan, sa katalinuhan at sa pag-ibig, at ang Panginoon ng kanyang sariling mga saloobin, ang tao ay humahawak ng susi sa bawat sitwasyon at naglalaman sa loob ng kanyang sarili ng pagbabago at nagbabagong buhay sa pamamagitan ng ehensya na maaaring siya ang gumawa sa kanyang sarili kung ano ang kanyang ninanais. Ang tao ay palaging ang maestro kahit sa kanyang kahinaan at pinakaabandonadong estado. Ngunit sa kanyang kahinaan at kawalang dangal na kalagayan, siya ay ang hangal na Panginoon na namamahala sa maling paraan ng kanyang sambahayan. Kapag siya ay nagsisimulang makaaninag sa kanyang kalagayan at hanaping masigasig ang batas na kung saan ang kanyang pagkatao ay itinatag, siya pagkatapos ay magiging matalinong maestro ng kanyang kapalaran, nagdidirekta ng kanyang enerhiya ng may katalinuhan at hugisin ang kanyang mga saloobin sa mga mabungang isyu. Tulad ng maestrong may kamalayan, at ang tao ay maaari lamang maging ayon sa kanyang ninanais sa pamamagitan ng pagtuklas sa loob ng kanyang sarili ng mga batas ng pag-iisip, na ang pagtuklas ay talagang isang bagay ng aplikasyon, sariling pagsusuri at karanasan. Tanging sa pamamagitan ng paghahanap at pagmimina, ang ginto at diamante ay nakukuha. At ang tao ay makakahanap ng katotohanan na konektado sa kanyang pagkalika kung siya ay huhukay ng malalim sa mga minahan ng kanyang kaluluwa at siya ang gumagawa ng kanyang katangian, ang tagapagmolde ng kanyang buhay, at ang tagabuo ng kanyang kapalaran. Maaari siyang magpatunay na hindi siya nagkakamali kung siya ay nag-oobserba, magkokontrol, at babaguhin ang kanyang mga saloobin. Inaaninag ang mga epekto sa kanyang sarili at sa iba, sa kanyang buhay at sa mga nangyayari. Inuugnay ang sanhi at epekto ng mga matyagang mga kasanayan ng pagsasasat at paggamit sa kanyang bawat karanasan. Kahit sa pinakawalang kwentang araw-araw na pangyayari, bilang isang paraan ng pagkuha ng kaalaman para sa kanyang sarili,
Ito ay ang unawa, katalinuhan at kapangyarihan. Sa ganitong direksyon tulad ng sa walang iba pang mga batas, ay ang ganap na siya na naghahanap at nakatatagpo at sa kanya na kumakatot at pinagbubuksan dahil sa pamamagitan ng pasensya, kasanayan at walang humpay na pagsisikap, maaring makapasok ang tao sa pintuan ng templo ng kaalaban. Sa Mateo, humingi, humanap, kumatok. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo makatatagpo. Pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at ang bawat humahanap ay makatatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda? Kung gayon, kung kayo mang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at mga isinulat ng mga propeta. Ang epekto ng kaisipan at pagkakataon. Ang kaisipan ng tao ay maaaring itulad sa isang hardin na maaaring linangin ng may katalinuhan o payagang mapatakbo ng may kaguluhan. Ngunit kung nilinang o napabayaan, ito ay tiyak na magdadala na resulta. Kung walang kapaki-pakinabang na binhi ang nilagay rito, magkagayon ay isang kasagsagan ng walang halagang mga damo ang mahuhulog rito at patuloy na magbibigay ng kanilang mga kauri. Tulad ng isang hardinero na nagsasaka sa kanyang lupa, pinananatili itong ligtas mula sa mga damo at nagpapalaki ng mga bulaklak at prutas na kung saan siya ay mangangailangan. Kaya maaari din sa isang tao na mag-alaga sa hardin ng kanyang kaisipan. Ang lahat ng mga mali ay inaalis, ang mga walang silbi at maruming sa loobin at pagdinang patungo sa pagiging perpekto ng mga bulaklak at prutas ng karapatan, kapaki-pakinabang at purong sa loobin. Bilang isang nilikha sa kapangyarihan, sa katalinuhan at sa pag-ibig, at ang Panginoon ng kanyang sariling mga saloobin, ang tao ay humahawak ng susi sa bawat sitwasyon at naglalaman sa loob ng kanyang sarili ng pagbabago at nagbabagong buhay sa pamamagitan ng ahensya na maaring siya ang gumawa sa kanyang sarili kung ano ang kanyang ninanais. Ang tao ay palagi ang maestro kahit sa kanyang kahinaan at pinakaabandonadong estado. Ngunit sa kanyang kahinaan at kawalang dangal na kalagayan, siya ay ang hangal na Panginoon na namamahala sa maling paraan ng kanyang sambahayan. Kapag siya ay nagsimulang makaaninag sa kanyang kalagayan at hanaping masigasig ang batas na kung saan ang kanyang pagkatao ay itinatag, siya pagkatapos ay magiging matalinong maestro ng kanyang kapalaran, nagdidirekta ng kanyang enerhiya ng may katalinuhan at hugisin ang kanyang mga saloobin sa mga mabungang issue tulad ng maestrong may kamalayan, at ang tao ay maaari lamang maging ayon sa kanyang ninanais sa pamamagitan ng pagtukla sa loob ng kanyang sarili ang mga batas ng pag-iisip na ang pagtuklas ay talagang isang bagay ng aplikasyon, sariling pagsusuri at karanasan. Tanging sa pamamagitan ng paghahanap at pagmimina, ang ginto at diamante ay nakukuha. At ang tao ay nakakahanap ng katotohanan na konektado sa kanyang pagkalika. Kung siya ay huhukay na malalim sa mga mina ng kanyang kaluluwa at siya ang gumawa ng kanyang katangian, ang taga-molde ng kanyang buhay at ang taga-buo ng kanyang kapalaran,
Maaari siyang magpatunay na hindi siya nagkakamali. Kung siya ay mag-oobserba, magkokontrol at babaguhin ang kanyang saloobin, inaaninag ang mga epekto sa kanyang sarili at sa iba, ang kanyang buhay at mga nangyayari, inuugnay ang sanhi at epekto ng mga matyagang kasanayan ng pagsasiyasat at paggamit sa kanyang bawat karanasan, kahit sa pinakawalang kwentang araw-araw na pangyayari bilang isang paraan ng pagkuha ng kaalaman para sa kanyang sarili. Ito ay ang unawa, katalinuhan at kapangyarihan. Sa ganitong direksyon, tulad ng wala iba pang mga batas, ay ang ganap na siya ay naghahanap at nakatakbo, kumakatok at pinagbuksan. Dahil sa pamamagitan ng pasensya, kasanayan at walang humpay na pagsisikap, maaaring makapasok ang isang tao sa pintuan ng templo ng kaalaman. Ang bawat tao ay nasa kanyang kalagayan dahil sa batas ng kanyang pagkatao. Ang mga kaisipan ng kanyang itinayo sa kanyang karakter ang magdadala sa kanya doon. At sa pag-aayos ng kanyang buhay ay walang elemento ng kapalaran, ngunit ang lahat ay resulta ng isang batas na hindi maaaring magkamali. Ito ay sadyang tunay sa mga taong ang pakiramdam ay labas sa pagkakatugma sa kanilang kapaligiran kumpara sa mga taong nasisiyahan sa kanyang paligid. Bilang isang umuunlad at nag-iibolusyon na nilikha, ang tao ay kung saan siya nandun para malaman na siya ay maaring lumago, at habang natututuhan ang espiritual na aralin, alinman sa pangyayari na kung saan ay naglalaman ng para sa kanya, ito ay lumilipas at nagbibigay ng lugar sa iba pang pangyayari. Ang tao ay nasasampal sa pamamagitan ng kanyang kalagayan. Kaya hanggat siya ay naniniwala na ang kanyang sarili ay isang nilalang sa labas ng mga kondisyon, ngunit kapag napagtantunan na niya na siya ay isang may malikhaing kapangyarihan at maaari siyang mag-utos sa nakatagong lupa at binhi ng kanyang pagkatao, mula doon lumalabas ang paglago ng mga kalagayan. Pagkatapos siya ay magiging nararapat na maestro ng kanyang sarili. Ang mga kalagayan ay lumalago mula sa pag-iisip. Ang bawat tao ay nakakaalam kung sino ang may mahabang oras ay nag-iensayo sa pagpipigil sa sarili at sa pagdalisay ng sarili, dahil mapapansin niya ang pag-iiba sa kanyang kalagayan ay naging eksakto sa proporsyon ng kanyang mga pagbabagong kondisyong pangkaisipan. Tunay na kapag ang isang tao ay seryosong naglalapat ng kanyang sarili upang malunasan ang mga depekto sa kanyang karakter at gumawa ng madali at markadong pagunlad, siya ay makakapasa ng mabilis sa pamamagitan ng isang pagkakasunod-sunod ng may malaking pagbabago. Ang kaluluwa ay kusang umaakit sa kung ano ang lihim niyang kinukupkup, kung alin ang kanyang minamahal, at saka kung saan ito natatakot, umaabot ito sa taas ng kanyang itinatanging aspirasyon. Ito ay bumababa sa antas ng kanyang napaparusang pagnanais, at ang kalagayan ay ang paraan kung saan ang kaluluwa ay makakatanggap ng para sa sarili nito. Ito na naman po si Brad Ness. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. God bless you all.